Ivy Dumapias and Angelo Biel. Ang pinakbet o pakbet ay isang sikat na ulam ng mga Pilipino na nagmumula sa salitang Ilocano na kibet, na nangungulugang lumiliit o nalulubog. Ito ay sumasalamin sa proseso ng pagluluto ng pakbet na kung saan ang mga gulay ay niluluto hanggang sa maging malambot. Habang nagiging sikat ang pinakbet, maraming mga pagkakaiba-ibang luto ang lumitaw. Gayunpaman, ang kahalagahan ng kultura nito ay nananatili pa rin. Ito ay simbolo ng pagiging resourceful, unified at loving ng mga Pilipino dahil ito ay kumakatawan sa kasaganaan. Sa pagluto ng pinakbet, kinakailangan natin ng mga sakapya ito: kalabasa, talong, okra, sitaw, karning baboy, sibuyas, bawang, atsal, siling haba, oyster sauce, ginisang mix, suka, toyo, asin, at bagoong. Ang una natin gagawin ay i-ready na natin ang ating gagamiting kawali at i-on ang stove. Ang susunod na gagawin ay maglagay ng oil at hintayin itong uminit. Sunod ay igisa na natin ang sibuyas at bawang. Pwede rin nating ilagay ang siling haba at sunod ay igisa natin ang ating karning baboy. Takpan muna natin at hintayin hanggang lumambot. Bago maging malambot, lagyan muna natin ng asin. At ngayong lumambot na, ilagay na natin ang sitaw. At ngayon ay isunod na natin ang ating kalabasa. Yummy naman ang kalabasa! At ilagay na natin ang talong at okra. Maglagay ng toyo at suka. Ngayon, ilagay na natin ang ating oyster sauce, ginisa mix, at ang pinakamasarap na bagoong. Sarap ng bagong. Yan. Okay na to. Sobrang sarap. Ang aming pinakabet na pinakbet. Pagkatapos namin matikman ang pinakbet, agad naming na-appreciate ang halo ng alat, asin at tamis ng mga gulay. Ang amoy ng bagoong ang siyang nagpapalasa ng bawat kagat. Masarap yung pagkakaluto ng mga gulay at ang tender rin ng karne. Kaya feel na feel namin yung comfort ng pagkain, lalo na kapag mainit pa, kaya naman nakakagutom at nakaka-relax. Para sa amin, perfect na yung timpla ng pinakbet, lalo na kapag may kasamang kanin. Kaya perfect 10 ang bet namin pinakbet, original at lasang Pinoy.